Ay! Several na, give up. Give up ka na. Give up ka na. Fight. Fight ka na. Fight ka na. Sige, fight na nga. Kamusta kayo, Kathden fans at saka sa mga Kathniel fans din po, hi din po sa inyo. Ito na nga at atin pong topic ngayon ay yung mga reasons kung bakit nga ba mas pinili or mas gusto ni Kath ngayon, kasi syempre dati ay hindi pa sila nag-break ni Daniel. Bakit nga ba yung mga reasons kung bakit nga ba mas komportable at mas kumbaga pa feeling secure si Kath when it comes to having Alden around her, mga sombreros. Unang-una, straight to the point po tayo. Ito po ay base lamang po sa aking personal opinion and observation sa kanilang mga public appearances like interviews, press con, at saka maging yung mga short clips na kung saan ay makikita natin yung pagkakaiba or yung mga pinagtatagpi-tagpi na mga videos ng mga Kathden at saka Kathniel fans din po, mga sombreros. Una, ito personal ko pong opinion, pero gusto ko rin pong malaman ang inyong mga comments, ang inyong mga saloobin din po tungkol po sa topic natin sa vlog na ito. Yung reasons kung bakit parang napuno na yung kumbaga pa yung salok ni Catherine. Kasi isa sa mga interview niya dati sa kay Tito Boy Abunda, sabi niya kapag niloko siya ni Daniel, babalikan pa niya ito dahil sa kanyang labis na pagmamahal kay DJ. Pero yun nga, binawi niya ito kasi parang sobra-sobra na. Kailangan ng talupan ng salok, kailangan pang talupan ng kumbaga pa, di ba yung bigas kapag puno na yung kanyang lalagyanan, ay kailangan ng talupan, kailangan ng bawasan, kailangan ng putulin, mga sombreros, kailangan ng alisin. So ganun din po ang nangyari sa kanya, mga sombreros. And we don't hate Kat. As a matter of fact, we do the opposite. We love her. As her fans, ay nandito tayo para sumuporta sa kanya at sa kanyang magiging career pa, mga sombreros, na talagang umaangat at tumitrending, umaariba, mga sombreros sa kumbaga pa kaluwat kanan yung kanya kaluwat kanan yung kanyang endorsements, ang kanyang projects. Talagang binibless siya ng Panginoon. Ito, number one reason ko, mga sombreros, number one, syempre yung cheating. Number one na nilagay ko dito yung cheating. Kasi sabi nga ng kapatid na post ng kapatid niya, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi maraming beses siyang niloko si Kath ng kanyang long time boyfriend na si Daniel. And ito yung syempre, hindi naman may family, yung family support system ni Kath ay napaka-strong. And that is isa sa mga natutunan dito, mga sombreros, na dapat sa loob ng family natin, dapat meron tayong strong support na nakukuha. That happened to Kath, na talagang tayo ay aware, mga sombreros. So cheating ang akin number one kung bakit iniwan niya si Daniel Padilla. Number two, ito nga, nilagay ko na ditong point, mga sombreros. Yung point number 2 natin ay komportable. Kung makita nyo sa videos, sa mga short clips na pinapalabas natin sa screen ngayon, talagang komportable si Kath. Komportable siya. At saka ano siya may pagkakalog. So si Kath, kahit na nasa public siya, kahit nasa harap siya ng maraming tao, kahit na ini-interview sila, kahit na may press con, kahit naman may mga microphones na nakaharap at saka may mga tao, may mga kumbaga pa, may mga audiences sila, mga sombreros, she can be whatever she wants. Kasi yun siya kumbaga pa, she doesn't need to like sugarcoat all the time. Hindi siya kumbaga pa, parang hindi siya plastic, mga sombreros, or hindi niya kailangan mag-pretend kahit sa maraming press, kahit sa maraming tao, kahit na may mga microphones pa dyan, may mga camera pa sa harap. Kung ano yung treatment nilang dalawa sa kumbaga pa sa private or sa ibang mga places or sa ibang mga occasions, dapat ganun din po yung magiging treatments or pagtrato nila sa harap ng camera or sa harap ng maraming tao. Kasi ano nangyayari, ito yung number 2 na komportable si Kath kay Alden kasi nagagawa niya yon kahit na magkalog-kalogan, kahit na mag-joke-joke, kahit na nakita nyo sinisiko-siko pa niya si Alden, wala I mean parang ano siya, she can be whoever she is sa kanyang kumbaga pa,
hindi niya kailangan magpaka-plastic na ganito, formal na formal, ganyan. Kasi ano siya yung pagkatao niya, jolly siya mga sombreros. Parang kumbaga pa cowgirl, kumbaga pa minsan mga sombreros. And yun ang gusto niya, na kahit na sa maraming tao, she can be a cowgirl, or she can be a kalog, she can be a joker, she can be, alam mo yun? So, yun yung pinagkaiba ni na Alden at saka ni Daniel mga sombreros. Hindi natin minamasama si Daniel kasi nga sasabi natin parati, we're not here to judge, we're just here to observe and give our opinions as mga mumunti at saka mga hamak na mga content creators mga sombreros. No, yun po, komportable si Kath, and nakita natin sa mga interviews na kahit na kumbaga pa, kahit na sinusupla, kahit na binibiro-biro niya si Alden, okay lang kay Alden, game na game talaga si Alden. So parang nagkatugma yung kanilang kumbaga pa ugali mga sombreros, na kalug din si Alden kasi kalug din yan eh, no? Kumbaga pa palabiro din yan yung mga press con nga nila ni Direk Cathy, o yung Zoom meeting nila way back 2 years or 3 years ago pa ba yun. Nakita ko talagang kahit pangtawanan, kahit si DJ kasi masyadong kumbaga pa formal, masyadong seryoso yon, hindi siya ganong palangiti. Si Kath kasi siya opposite sila. Kung kaya kapag nandyan yung mga tao, nandyan yung press, kailangan mag-formal-formala. Kumbaga pa hindi naman sa pretending all the time, kasi may mga moments naman talaga na seryoso ang yung mga topic nila sa press. Pero may mga moments talaga na, kasi kapag nandyan yun sa ugat mo, nandyan yun sa pagkatao mo yung pagiging kalog, hindi mo yan maitatago kahit na maraming tao. Kasi yun nga, yun kay, parang ganun siya mga sombreros. So that's our point number 2, na kumbaga pa kung ihahambing natin si Alden tsaka si Daniel ay medyo pikon. Kaya kung napanood niyo yung mga videos natin na previously, na yung si Kath ay parang dadak, parang susuntukin niya na, parang pabubuhatin ng kamay kahit na nasa harap ng maraming tao, no, parang gano'n siya mga sombreros. And he never felt that to Alden. So kung narinig niyo yung mga sinasabi ni Alden sa ibang mga interviews niya, na sabi niya gusto ko hindi siya controlling na boyfriend, hindi siya controlling na tao when it comes sa kanyang girlfriend. Gusto niya maging malaya yung girlfriend niya kung ano yung gusto niyang gawin. Parang ganun mga sombreros, kasi doon sila mag-grow. Kumaga pa kung ganito ka, yung ganitong gawin mo, so supportahan nila yung bawat isa. Parang ganun siya mga sombreros. And there were moments na si Alden kapag nagsasalita, talagang si Kath nakikinig yan, kasi she finds and kumbaga pa, she gains wisdom sa mga advice din ni Alden. And that is very true. Kasi nga, di ba, medyo mature mag-isip si Alden kumpara kay Kath. Kasi nga, I think 4 years yung gap nilang dalawa. So when Alden speaks doon sa sa mga times ng interviews at saka press cons nila sa Hello Love Goodbye Season 1, ay nakikinig talaga si Kath, kasi nandun yung deeper sense of wisdom and counsel ni Alden, which I think Kath really found it so interesting and so kumbaga pa expensive, and kumbaga pa wisdom gaining eh. Parang ganun siya mga sombreros. Kung kaya si Kath todo pakinig mga sombreros. And number 3 natin dito mga sombreros ay yun nga, number 3 natin, kapag ihambing natin silang dalawa, yung isa sa mga tatlong reasons lang ito mga sombreros, yung pagiging mature mag-isip ni Alden. So yun, when it comes to, although si DJ naman, hindi mo naman masabi na hindi siya mature, kasi nga namulat din siya sa pagpapalaki ng kanyang mama, no, lumaki sila sa hirap. Pero siguro hindi kasing hirap at saka kasing disiplinado ni Alden, kasi yun nga, nabanggit ko sa isang vlog natin, yung sa kanyang coping with mental health issues mga sombreros, ay yung faith, na talagang nakita mo sa kanya na hindi ka masasabi na walang faith si DJ, pero mas manifesting, mas kumbaga pa mas mapapansin mo sa ugali at saka sa character ni Alden yung sinasabing faith at saka nagde-devotion at saka nagbabasa ng Biblia. And we're not saying that Alden is perfect, and I'm not saying na i-worship natin sina Alden at saka si Catherine mga sombreros, kasi tao lang din sila.
we're just fans. Pero masasabi natin na bilang mga tao ako hindi perpekto, makasalanan na sobrang makasalanan mga sombreros. Pero yun nga, as a sort of comparison and contrast, yun, ito yung tatlong reasons. Kayo, kung ano yung reasons or kumbaga pa observations ninyo kung bakit si Alden ang kanyang gusto makatuloy, si Alden ang gusto niyang parati makasama, at saka mas prefer natin na si Alden yung kanyang makatuluyan over Daniel mga sombreros. Sa comment po kayo kung ano yung observations. Pero nga, isa sa mga negative na ano talaga dito is yung controlling. Parang kinokontrol mo si Kath, or kinokontrol si Kath. Gusto niya meron siyang freedom. So kahit naman sino siguro mga sombreros na meron kang karelasyon, or kahit na sino pa yan, yung anak mo or kapatid mo or magulang mo. So we have our own choices. Free will ang tawag doon mga sombreros, and it's something that we must enjoy. Pero meron syempre mga bounds, may mga limitations yun. Pag tama, pag mali. Pero gawin natin yon in a way that hindi nasasaktan at na-offend ang tao, or yung gusto nating pagsabihan or i-counsel or bigyan ng reminder or advice, ganun mga sombreros. So yun, kung kayo, ano yung inyong magiging suggestion or comment dito mga sombreros, I'm really interested to all of your comments, whether it's positive or negative mga sombreros. I'm really into it. No, it's just a matter of how you construct and how you approach, how you reply or respond to that particular comment or suggestion that you put into the inbox section. So nag-English tayo dito. Pero yun po mga sombreros, na I'm really grateful. Kasi yun nga, maraming salamat po sa mga nagko-comment. It's a sort of kumbaga pa interaction. At ang ating tula para sa vlog na ito ay pinamagatan nating ang pinagkaiba. Sana po ay inyong magustuhan mga sombreros. Kung kayo Kathden fans ay may matang lawin, matatalim na mga mata, kagaya ng sa agila, talagang iyong makikita ang pinagkaiba ng treatments ni na Alden versus Daniel Padilla. Ang capital city ng Fiji ay Suva. Sinabi ni Kath sa kanyang sarili na di na siya babalik kasi ang sakit ay umabot na sa sukdulan at sobra-sobra. Finland ay Helsinki. Mahirap noon sa part niya ay ang parating nakikipagsumpaki. Ang France ay Paris. Uy, sana naman makita natin ang Kathden na mag-date kasama si Rosmar sa Diwata Pares. Magpapatuloy tayo sa letter G. Gabon ay Libreville. Breakup ni na Kath at Daniel ay humantong talaga sa paniningil. Gambia ay Banjul. Haters ng Kathden sa mga Negatron, sana naman ay wag nang pupukol-pukol. Georgia ay Tbilisi. Mag-move on na kasi sa Kathden kasi walang magagawa ang puro sisi ng sisi. Germany ay Berlin. Alden, ingatan si Catherine, yan ang aming munting bilin. Ghana ay Accra. Sakit at marka sa puso ni Kath, sana'y tuluyan ng nabura. Greece ay Athens. Alden at Catherine, kayo'y magkatuluyan, dalangin ng mga fans. Grenada ay St. George's. Theme song ng Hello Love Goodbye Season 2 ay pwedeng kantahin ni na Moira at Aegis. Guatemala ay Guatemala City. Sa past relationship ni Kath, siya ba'y nanrindi? Guinea ay Conakry. Tao lang din si Kath. Pangako noong babalikan pa si Daniel ay kailangang mabali. Guinea-Bissau ay Bissau. Mga bashers ng Kathden, sana'y wag laging sausaw ng sausaw. Guyana ay Georgetown. Inaabangan parati ng fans sa Star Magic Ball ay ang trending at pangmalakasang suot ni Kath na evening gown. At ang ating verse mga sombreros, talking about security, feeling secure, feeling safety mga sombreros. Basahin po natin Job chapter 11 verses 15 to 20 mga sombreros. Bibilisan lamang po natin. Then surely you could lift up your face without spot. Yes, you could be steadfast and not fear. Because you would forget your misery and remember it as waters that have passed away. And your life would be brighter than noonday. Though you were dark, you would be like the morning. And you would be secure because there is hope. May pag-asa mga sombreros.
Yes, you would dig around you and take your rest in safety, mga kasombreros. You would also lie down and no one would make you afraid. Yes, many would court your favor. But the eyes of the wicked will fail, and they shall not escape, and their hope loss of life. The mga sombreros, may mga moments na lalo na sa pag magjowa mga sombreros, you feel secure. You feel safety kapag nandyan yung jowa mo, nandyan yung asawa mo, nandyan yung parents mo, nandyan yung kapatid mo. There is someone or may mga tao sa buhay natin na we feel secure when they are around. Parang sila yung ating tanggulan, tagapagtanggol, sila yung ating source of strength, at saka we feel paligtas tayo kapag nandyan sila. And that feeling also is being experienced by Kath through the life of Alden over DJ. Hindi ko naman sinabi na yung buong 11 years ni na DJ mga sombreros ay talagang punong-puno ng pighati, punong-puno ng away. Hindi naman ganun mga sombreros, no? Syempre may mga moments na talagang sweet din yung Kathniel dati mga sombreros. May mga moments na talagang nakita natin in public na inaalala ni DJ si Kath. Pero yung security mga sombreros, yung pagiging safe natin, feeling safe natin mga sombreros, yung pinakamataas na level ay kay Lord natin matatagpuan at kay Lord natin may experience. Sabi niya dito, i-emphasize ko po yung yung sinabi niya dito sa verse 18. Sabi niya, and you would be secure because there is hope. Kapag meron tayong pag-asa mga sombreros, we feel secure. Kumbaga pa yung future natin secure. Yes, you would dig around you and take your rest in safety. Grabe mga sombreros. No, kapag si Lord pala yung pundasyon ng ating buhay, yung tanggulan natin, refuge, mga sombreros, fortress, ay talagang iba yung takbo ng buhay natin mga sombreros. Yes, we feel secure kapag nandyan yung ating pamilya, nandyan yung ating kapatid, kaibigan, and so on, and they're a blessing to us, no, from God mga sombreros, and that's okay, that's fine. What I'm saying is the higher or the highest form of safety that we can ever find is from God. The greatest and the strongest foundation of our lives, of our family as a whole, can be found and can be founded sa ating Panginoon mga kasombreros. That's it. Hindi ko po sinasabi na mali yung feeling secure tayo sa kay ganito, ganyan, so parang hindi pwede, no? Hindi po. They are instruments actually of God. So that is why kapag we're feeling safe, we're feeling secure kapag nandyan yung tao na we feel safe mga kasombreros, that's fine. Be thankful to God because God has given them or God has sent them to us para maging source of strength natin somehow mga kasombreros. So yun lamang po, maraming salamat po ulit sa mga nagko-comment, nagsusubscribe. Pasensya na po, medyo late na po ang vlog na ito mga kasombreros kasi marami tayong inasikaso, lalo nung pumasok talaga yung Hello Love Again at saka yung mga endorsements, yung Century Tuna Super Buds. Kailangan natin, kasi kapag kailangan updated tayo mga kasombreros sa mga endorsements nila. So pag may mga tulad niyan, kailangan i-upload talaga on time or real time mga kasombreros, ay inuuna ko po yun. Tapos itong unang na vlog ko po ay kung napapansin niyo po yung alphabet or yung alphabetization ng ating country. So pasensya na po talaga mga kasombreros, medyo na late po tayo. Pero yun po, maraming salamat po sa patuloy na tumututok, magsusubaybay sa ating Kasombrero channel. My mom, ito yung sosyalan, si Nanay Consuelo mga kasombreros, at ako ay labis na nagpapasalamat po sa lahat na nagsusubscribe, lahat na nagko-comment, sa lahat na nanonood mga kasombreros. Nakita ko from Australia, from Denmark, from Hong Kong, from Singapore, from Cyprus, from France, from Germany, from lahat na yata ng mga kasombreros, lahat ng sulok ng mundo, lahat ng bansa sa mundo mga kasombreros, na tugmang-tugma sa ating capital, memorizing the capitals of the world or the nations of the world mga kasombreros. Maraming salamat po and see you sa next vlog. Hindi ko man po kayo ma-shoutout isa-isa, pero maraming salamat po. See you sa next vlog. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye mga kasombreros. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.